Ganito lang yan pag pwesto niyan. Lagay mo lang dyan. Tapos drill mo na yan. Tapos gamitan mo na ng blind rivets o kaya naman black screw. Nakamusta, meron pa tayo ditong ginagamit na no more nails o kaya liquid nail. Pwede pa kayong gumamit sa pag-i-install ng WPC natin. So hindi tayo nagbe-base para lang doon sa may clip natin. So hindi siya enough para sabihin mo na matibay na yung pagkaka-install. Ngayon, para makasiguro ka, gamitan mo ng no more nail o kaya liquid nail. Hali ang ilalagay namin dyan, 3 piraso lang. Meron dun sa taas, meron dun sa baba, tapos meron dito sa gitna. Kasi ang rason ko dyan, kahit 3 lang mga kamusta, matibay na ho yan kasi meron pa siyang no more nails na nakakapit. Binabago natin yung mga design nyo. So may mga common na design na ganito, pero sa akin, babaguhin natin sa isang paraan na kung saan isang side lang. Using mo nila yung scaffoldings. Bukas na kapituan na. Kung makikita natin, ang ganda nung, ang smooth talaga. Sabi nga niya, magkaiba yung nakikita sa picture at saka sa actual mga kamastan. Magandang umaga. Ayan, hamog. Nasa Baguio na ba ako? Ayan, so preparation tayo para sa Bagabag project. At nandito yung tropa na pupunta. Ayan, si Melchor. Para nasa Baguio na si Melchor. Okay. So ito yung mga ipupunta doon para magamit sila sa scaffoldings. Pa-appear naman tayo para sa attendance. Ito naman yung DTR namin. So every Monday yan meron kami. So ang ginagawa ko na minsan na lang kasi minsan nawawala pagka yung individual ng DTR. May Monday, Tuesday, Wednesday, may overtime, kompleto pangalan dyan. Sabi malik ang muna sa omog. Nakasale lalit. Dito na rin si Uncle Chong. Hello, good morning. Diba? Tapos yung kabady niya. Cordon po. Cordon po. At magkakarga muna tayo ng floated panel. Dadalhin sa Bagabag project. Karga muna tayo. So ito yung floated natin. Tingnan niya. Floated natin. Ay! Hello, Pastor. Okay lang po. Sige Pastor, prepare kami lang. Sige po. So yung ibang floated natin nandito pa. Pero hindi muna namin nilalagay lahat doon kasi masyado ng maraming gamit doon. Kaya kung ano muna yung ikakabit namin, yun ang dinadala para hindi masira yung mga gamit natin. So kuha muna tayo ng no more nail o kaya liquid nail mga kamusta. Dito tayo, gift and bless. No more nails. Takol! Oh. Nagporma ka mo to. Barbaro. Ayan, yung kapatid ko. Ay! Takol! Nag-vlog ko dyan. Naka-vlog ako. Magkano isa? 230. 230? 30 talaga isa? 220. Ha? 220 na lang. Sakto naman, dalawa. Dalawa. So ito yung ginagamit namin mga kamusta pagka nag-install tayo ng WPC o kaya naman baseboard, pwede to. No more nails. Si Randy oh. Special one, 400 na. 400 na lang. Ayan, support nyo naman mga kamusta na yung kanyang page. Almira Pepito de la Cruz. Yeah. Queen of Reels. Ayan. Dito tayo sa project. Dito tayo sa Gift and Bless mga kamusta. Okay, thank you.
tayo, daan muna tayo dito. At yung bala niya, ay yung gun niya. So ayan, ipafabricate na rin ni Berhel. Ito, dadalhin din lang sa site sa Bagahabag project. Bagahabag project tayo mga kamusta. So tapusin na nila yan. Tapos dito na yung WPC natin. Okay, tapos tayo sa taas. Pati na. So doon ko finish to. Pero masilyan lang muna to. At tsaka natin lagay yung fluted pagka natapos na itong sealing nya. Dito natin i-install yung fluted. Alisin ba? Oo, alisin yan para makompleto na natin. Okay, so ito yung WPC natin. Dito natin siya ilalagay, itong part na to. Buksan mo ang elbows. Yung WPC natin. Kuha ka na. Okay. Ayan o. So gamit yung grinder natin na binala namin dyan, cutting disc na pang bakal, pwede rin naman yung pang concrete. So basta yung tin yung gagamitin ninyo. Ayan na siya. So dapat yan eskwalado mga kamasta, no? Para maganda siya tingnan. Same time yung pag-install natin, ito siya, pag ganyan mga kamasta. Bali nandito na yung pinaka edge point nya. Ayan, tsaka natin gagamitin tong clip na to. So ituturo ko yan sa inyo. Okay, so ito yung WPC clip mga kamasta. So available to sa lahat ng pagbibilhan. Kung meron silang mga WPC na sinusupply na ganito, pwede na po kayo maghanap ng ganito o kaya makakapag-avail kayo ng ganito. Nasa 8 to 10 pesos ang isang piraso nito, pero depende yan kung sa supplier at saka kung saan banda kayo lugar na base mga kamasta, no? So ngayon, ituturo natin kung paano ito ginagamit. At the same time, meron pa tayong isang paraan para siguradong kapit na kapit yung ating WPC. So dalawang paraan para mas siguradong kapit na kapit yan. Hindi lamang po magbe-base dun sa may WPC clip na ginagamit natin. Yan ang ating ituturo ngayon. Ngayon, nakuha na natin yung sukat na ito. Pwede na natin siya install. Ngayon, makikita nyo mga kamasta, meron pa tayo ditong ginagamit na no more nails o kaya liquid nail. Pwede pa kayong gumamit sa pag-i-install ng WPC natin. So hindi tayo nagbe-base para lang doon sa may clip natin. So hindi siya enough para sabihin mo na matibay na yung pagkaka-install. Ngayon, para makasiguro ka, gamitan mo ng normal nail o kaya liquid nail. Kasi kung ganyan, na-finish naman na to, so napakainam yan na madali na lang dumikit. Kahit nasabihin mo na bahagyan na lang ilalagyan mo ng normal nails, may clip naman na isa pang magpapalakas niya. So yan yung ginagawa natin para siguradong kapit na kapit yan. Prepare na itong mga materials natin. Ayan, maglalagay na tayo ng normal nails mga kamasta. Ito kahit bahagya lang to. Kahit isang part lang yung lalagyan natin. Ayan, isang part lang. Kasi meron naman yung ating WPC clip mga kamasta. So lalagyan na natin to ng ating normal nails mga kamasta. Bago natin siya install. Pwede na. Ayos. Ayan, pag nailagay na natin yan, gamit yung WPC natin, WPC clip, ganito lang yan pag pwesto nyan. Lagay mo lang dyan, tapos drill mo na yan, tapos gamitan mo na ng blind rivets o kaya naman black screw. So pwede na yan. So gamit yung laser natin,
Siyempre para siguradong maganda yung tayo niya. Kasi hindi naman natin masasabi kung sakto na itong tayo na itong poste na to. So kung doon lang tayo magbe-base, hindi yun enough. Okay. So dapat yan yung magiging tayo. Tingnan natin. Ayan, may diferensya. So ibig sabihin, i-adjust natin. Yan yung magiging tayo natin. So importante dapat maganda yung tayo niya. So dapat ang WPC mga kamasta, talagang naka-eskwala para mas maging maganda pa siya. Kasi kung makikita nyo, may mga lining yan kung saan yan yung isa sa mga bagay na ma-appreciate mo. Ngayon kung tabingi yan, o kaya unusual yung pagkakatayo niya, hindi siya maganda. Lalo-lalo na kung medyo marami-rami. So dapat yan, hindi pangit tingnan. So ngayon, pag naayos na natin, syempre, i-clip na natin to. Kahit 3 o kaya 4 yan, malakas yan. So napakadali, no? Ngayon gagawin lang natin yan, blind rivets o kaya naman yung ating black screw. So lalagyan ulit natin yan ng power ng kuryente. So ang daming mga bati-batikos dito sa atin na to eh. Pero try nyo subukan mga kamasta para masabi nyo rin na maganda. Ba't bumukol siya? So bali ang ilalagay namin dyan, 3 piraso lang. Meron dun sa taas, meron dun sa baba, tapos meron dito sa gitna. Kasi ang rason ko dyan kahit 3 lang mga kamasta, matibay na ho yan kasi meron pa siyang no more nails na nakakapit. Nako, bitin. Ang iksi naman yan. Sobra naman itong nag-abang dito. Magagalit ako pag ako nakakita nito. Ganyan talaga. Ano naman gagawin natin dito? Cut na naman. Ay, Diyos mio, marimar. Hindi, huwag mo muna galiwan yan. Yan na muna. Sige, pagilidan na lang natin. Ito yung mga bagay mga masta, no? Dapat alamin din natin. So labas muna tayo sa topic ng pag-i-install niya. Dahil syempre ito madadali namin, malalagyan namin ng WPC. Ngayon paano natin lalagyan ng WPC kung ganito? Hindi ko mahugot. Hindi ko alam kung anong rason kung bakit maikli. Siguro hinila dun sa kabila o kaya naman hinila sa taas kung saan man dinaan tong electrical nito. Pero mga kamasta, hindi po tama yung ganito. But to, nasa 15 cm yung abang mo. Dapat yan yung tatandaan nyo mga kamasta. So paano to pagka mag-troubleshoot tayo? Magpapalit tayo ng outlet. Kagaya na ito, lalagay tayo ng design na extension ng 1 inch. Ngayon, paano yung asan yung 1 inch nyan? Ngayon gagawin natin, dudugtungan natin to. Wala tayong choice mga kamasta. So dapat yan sa mga electrician natin dyan o kaya nagdi-DIY, gawin ninyo. Pag nag-abang kayo mula dun sa utility box na to, kahit sa loob niya o kaya dito sa labas niya, dapat naka 15 cm po yung abang niyan. Huwag kayo magde-depend doon sa may sabihin na natin na okay na. So hindi yun enough mga kamasta. Isipin ninyo kung ano yung susunod na gagawa. At darating pa ng mga araw na kung sakali papalitan natin, magkakaroon ng problema, magpapanibago tayo. Dapat isipin nyo rin yun. Okay? So ayusin natin to bago tayo maglagay ng WPC. Yan. So ayusin muna natin yan bago natin i-install. So sa ngayon, gayahin muna natin yung tropa at mamaya pupunta na ako ng Bambang, mga kamusta. So may kakausapin tayo ng client, magpaparenovate ng, para sa makeover o kaya renovation ng uupahan nilang pwesto. So punta tayo sa Bambang na Vizcaya. So tingnan muna natin to bago tayo pupunta ng Bambang at magmerenda muna sa jet. Ito yung ginagawa ng tropa ngayon. Yun, no? Diba? So ito na siya. Ito yung sinasabi ko na na-upgrade natin. Binabago natin yung mga design nyo. So may mga common na design na ganito. Pero sa akin, babaguhin natin sa isang paraan na kung saan isang side lang. Ito, tingnan nyo. So itong part lang na to, tsaka isang part lang doon na may groove tayo. Tapos yung groove natin dito hindi gaanong kalaliman. Kasi yung iba, ginagawa nila naka-high ceiling. So hindi natin susundin yan. Ngayon babaguhin natin kung saan ito na yung pamamaraan natin. So magkakaroon tayo ng tutorial na ito. At gagawa ko mga kamusta sa ngayon na
Ayan, ito muna. So latag na rin kami dito pagkatapos. Okay? Dito, pinapaliha ko na rin. So tara, merenda muna. Let's go. Merenda muna tayo mga kamastan. At ito pinadugtungan ko na para sigurado. Ayan yung Nadipay magawatin. Re-reklamo na yung electrician natin. Ayan si Senior. So tingnan nyo naman, dinugtungan na natin para sigurado magamit natin. Kaysa naman takpan natin na ganyan. So, hindi yun rason para sabihin na natin na itago. Kasi kahit na maikli, gagawin na lang natin ang paraan. Yan. So hindi na lang tayo nag-base dun sa 15 cm pa. Hinabayan na natin kasi syempre may WPC pa tayo. Tsaka ilulubog natin to pinagdugtungan. Okay? Ayos na. At mga kamusta, no? Yan yung mga lagi nyong tatandaan. Tara, merenda. Tara, pansit muna tayo kung may pansit. Okay. Merenda muna tayo. Dito kay ate. May sabaw? Siyempre meron yan. Hindi yelo? Hindi. Malamig. O yan, may pansit oh. Sige, magbuwan na kayo ng pansit nyo para kung naubusan eh, magkakanin. Pansit! Kain tayo mga kamusta na. So yeah, salamat. Okay. So tara na. Kumain ako ng kanin kasi sigurado hindi na ako manananghalian mamaya. Diretso na tayo sa Bambang. Dito na tayo sa site. At ako naman pupunta na ako ng Bambang mga kamusta. Okay, iwan na natin yung tropa. Diretso na tayo ng Bambang mga kamusta. Kasi may i-check tayo doon na project. Okay, let's go. Gas muna tayo para may gas. Wala na tayong gas. Salamat. Tara na. Yun, dito na tayo. So ito yung re-renovate natin. Sukatin na natin to para pagdating ni Madam, prepare na ako. Ayan, so nasukat na natin. Ayan si Ma'am Richelle. Sige po. So ito yung pakaabangan ng mga kamusta. Tuloy na rin po ako ma'am. Sige, salamat po. Banggot, Bambang mga kamusta. Ayan, malapit lang dito sa may Rural Bank of Bambang. Pasok mga kamusta. Yeah, so dito na tayo. Ito na yung mga cabinet natin. De-deliver na rin sa Bagahabag project. So, ready na sila. So, ito. Kulang tayo ng sasakyan, no? Ayan, pinag-pray-pray ko talaga. Sasakyan pa.
Kagagaling lang to ng Jadi. Yung kailangan magbiyahe ulit kasi yung mga gamit na gagamitin. So dito na namin kinakat at doon namin siya itidiretsong gawin. Although may mga ipafabricate pa tayo kagaya nito. Para hindi gaanong mahirapan sa pag-assemble doon. Mas mabilis. Okay. So pahinga lang ako konti kasi lunch time naman. Mamaya biyahe na rin ako, punta akong Jadi mga kamusta. Kasama ko si Dags na magbibiyahe. Yung gamit niya. Magkakotse sana kami kaso paso pala yung rehistro nung sasakyan ko. Mamotor na lang kami. Kaya dalawa lang naman kami. So, hindi ko na malayan. Paso na pala yung rehistro. Buti na lang nakita ko. Tao po. Gold nga na water base. Meron kayo? Water base? Oo. Wala kaming ganun eh. Pang automotive lang meron. Pang automotive lang meron. Gold yellow. Ayan oh. So shoutout na lang. Eh yung one boss yun, yung sabi mo, Challenger. Oo. Challenger Gold. Sa hardware mo yung mabibili bossing. Meron. Oo. Shoutout no. Ano ulit pangalan? Challenger Gold boss. Hindi, ano ulit pangalan mo? Ford sir, Ford. Ayan si Ford. Oh. Ford Ranger. Ford Ranger. Saglit, bigyan natin ng sticker. Matagal na yung sticker natin, hindi tayo nakapagbigay sa kanila. So dito tayo sa Mark Colors Painting Trading Challenger Yellow. So Ford. Oh, sir. Thank you, sir. Oo. Saglit. At marami tayong sticker nyan. Pwede ako mingi, sir. Pwede po. Ayan o, shoutout kay kuya. Okay. Ayan, pangalan po. Michael po. Michael. Ayan, shoutout kay Michael. Tatlo tayo para walang Ayan, shoutout. Ano po pangalan? Maylin to, Maylin. Maylin, tapos ayan, si Jonathan. Sige, salamat. Salamat sa ako, boss. Ayun. Bigat ko sa single ko. Ayan, si kuya. Ano po pangalan? Bing Liban. Ayun, Bing Liban. Shoutout po. Sige. Ano po pangalan? Dante Kabading. Ayan, si Dante Kabating. Salamat po. Okay, tara. Bili na lang tayo ng Hansa Yellow pala. May nakalimutan ko. Timplahin natin, subukan natin timplahin. Check natin kung mayroon dito. Ganito lang. Okay lang to. Sample lang naman. I-contrast ko na lang. Ilan, sir? Kahit na 1 litro lang muna. Tapos Hansa Yellow, 1 litro din. 1 litro din. Oo. Tapos Venetian Red. Itimplay na natin kung sakali. Ayan na lang gagawin natin. Mahirap magganap. Kaya titimplayin natin. Check natin kung paano. Ayan. So titimplayin na lang natin mamaya. Ayan o. Ayan po, follow na lang po. Ayun, nasa vlog tayo. Okay, sige, sir. Okay, sige, salamat. Pangalan po? Mike, ayan, shoutout kay paring Mike ah. Sige po. Okay, let's go. Bagabag muna tayo. Sa nag-open na project natin nung Saturday, hindi ako nakapunta ron. Tingnan natin ngayon. Let's go. Bagabag project. Dito muna tayo.
Dito na yung mga tropa. Pang 2 days namin yan. May court pa dito, no? Okay. Mga parlina na gagawing tungtungan doon. So kukumpletuhin na lang nila yan. Pero pinauna ko muna to. Ayan, bigyan mo yan, sombrero. So ito, ayos na to. Ayan. So ayos na to. Ayan, papatay pa tayo ng scaffolding para dito. Pero unahin mo na yung isang side. At dito, pwede kayong pumunta dito kapag mainit na mainit doon. Tapos ito kasama to. So ito pa, kasama to. So dito yung mga dito lahat ng mga natin, mga semento natin. Full seam cement. So ito kasama to. Pero hindi kasama tong mga columns no. Nandito si Madam. Wag daw. Ayusin muna nila yung scaffoldings. Bukas naka-prepare na to. Malakas si Jaren eh. Bigyan daw natin ng pangmerienda si Jaren. Okay, so tara na mga kamusta. Gabi project. At magsasample tayo ulit ng kulay. Kasi nung nagsample tayo ng kulay, okay na, goods na yung iba. Pero may mga accent pa tayo na kailangan ilagay. Kasi yun ang request ni Sir, tsaka naman daw. Ito na tayo ngayon doon para diretso finish na tayo. Gabi project, mga kamusta? Tara sa taas. At magtimpla tayo ng kulay. Yung binili nating pintura. Para dun sa gusto nilang kulay. Yun. So yun na yung tambol niya oh. Talagang nagliliyan na si Salde. Okay. And so yung wall na ito mga kamasta, ayos na to. Kasi ito na lang yung kung sakali papalitan tong part na to. Tapos yung the rest okay na. Kasi yung kulay na yan, sabi ko nga kay Say, pasok na pasok talaga. Kaya kung makikita natin, ang ganda nung, ang smooth talaga. Sabi nga niya, magkaiba yung nakikita sa picture at saka sa actual mga kamusta na. So, pagka nagtitimpla talaga tayo, magkaiba talaga yung nakikita mo sa personal talaga. Kaya kung dito parang siguro ma-dark or something, pero pagka actual talaga iba yung dating niya. Lalo na kapag yung cove na neto meron na, yung cove light natin. So kung makikita nyo to, halos lahat ayos na. Siguro kung may adjustment tayo dito, kaunti na lang. Tapos dito yan, first coating na lang din to. So pinapakulay mo kasi primary naman yan, kaya okay lang para kuha natin kaagad yung retouch natin mga kamista. Ito yung masters, ayos na rin. Nadama ko sa Aldi. Ito. So magkukulay na lang tayo dito. So eto, may mga naka-program na mga kulay na binigay ni Sai. Ngayon titingnan natin kung babagay o hindi. Play tayo dito na kung saan talagang papalabasin natin yan. Yung gold na to, na kung saan binili natin kanina, check natin kung paano. Pero syempre, i-combine natin yan. So ito, ipapaprepare ko to, primeran. At subukan kong lagyan ng marble para makita natin. Kasi yung granite, parang hindi siya appropriate. Dapat to marble design lang to. So check natin kung paano. So magtitimpla tayo ngayon ng mga kulay mga kamusta na para dun sa wall natin, mga accent.
Tapos sa baseboard, ang gagawin natin. Tapos ito, magsasample na ako dyan. Maya-maya lang. Ayan, oh. So, hindi, sinubukan lang natin. Hindi pa yan yung talagang pan natin. Pero try lang. Pero masyadong dark. Ilalight lang natin. Merenda muna tayo. Abang punta ng kulay. Okay. So, tapos na kami nagmerienda. Ngayon ito, nagsasample kami. At ito yung kulay na gusto nila. Nilasay. Ito gold yellow talaga to. Ngayon, magbe-base ako. Okay, gumawa ako ng panibago. Timpla ako. Ayan, may pagka-kwanta. May pagka-gold na gray mga kamusta. Which is para siyang avocado. Pero medyo dinark ko para makita. Ito, yung may pagka-avocado siya, pero dark eh. Army, parang gano'n mga kamusta na. Nasa army na kulay. Pero ang binuhay ko dahil yung pagkadilaw na. Kasi importante yung dilaw eh. Yun yung gusto kong palabasin. Kasi yun yung kulay na gusto nila. Although hindi mo gano'n marirecognize yung dilaw niya. Pero nandun. So, tingnan natin. Ayos. So dito naman yung isa. Ito yung sample na gusto nila. Pero dito tayo. Tingnan natin itong isa. Ayan. So, present muna natin yan. Ito, ako yung namili ng kulay na yan. Tapos dito naman. Sila sir. Ito binuhay ko lang yung pagkadilaw niyan. Kaya kung mapapansin nyo para siyang nag-yellowish. Nandun yung dilaw. Kung saan pinag-combine ko lang yung dilaw at saka yung gray talaga. Nakaalala na tayo ulit. Ang gagawin na lang natin yung para sa mga accent na lang natin. Tapos yung ceiling, tapos yung trellis. So nakatimpla na tayo. Hindi na lang natin natimpla yung mga pang-accent natin, pero itimplahin natin yan pagka kulang pa yung tinting color na nabili ko. So yun ang gagawin natin. Kaya yung latex color na gagamitin natin. Ngayon yung ating mga trellis naman papakulay para makita kung kailangan ko mag-adjust o hindi. Ayun. So magsasample lang tayo. Represent natin kay ito nagkukulay na rin kami. Ganda ng kulay niya. So ito, madilim na nga mga kamusta, no? Pero okay na. At dito na tayo sa mga rooms mga kamusta. So overtime yung tropa. Okay. So natapos na naman ng isang araw mga kamusta, no? At nagpapasalamat ako sa ating mga kliyente. Maraming salamat po sa binabahagi nyo mga biyaya sa amin mga kamusta. So ito mga trabaho na aming ginagawa ngayon, ito po ay malaking bayaya po para sa aming mga pamilya. At sa lahat mga followers natin, mag-ingat po kayong lahat. At sa lahat po ng mga hindi pa ako naka-entry doon sa ating YouTube channel kung saan doon tayo magkakaroon ng live mga kamusta para doon sa may raffle draw sa November 30. Mag-comment lang po kayo doon sa may YouTube channel natin. So makikita nyo yan sa FB page natin mga kamusta. Okay? So hanggang dito na lang, mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye!